Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Lalo na dun sa mga nasugid nating taga-subaybay, sa mga subscribers natin sa YouTube channel, saka sa ating Facebook page, yung mga followers natin. Magandang araw din sa mga bago nating manonood. First time lang tayong mag-view sa ating video, mga naligaw lang sa channel natin. Ang i-discuss natin ngayon ay ang tungkol sa sahod ng isang empleyado na na-extend ang kanyang preventive suspension. And kung hindi ba sinahuran doon sa extended na preventive suspension, kung yan ba ay magiging isang constructive dismissal. So bago natin i-discuss yan, shoutout muna natin itong ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga followers and subscribers natin. Okay. Settled naman yung batas na ang preventive suspension ay isa sa mga karapatan, no, ng employer na ipatupad kung sa tingin niya ang patuloy na pagtatrabaho ng isang manggagawa ay magdudulot, no, ng seryosong banta sa pag-aari ng kumpanya o sa katauhan mismo ng may-ari. No? Yan ang mga kino-cover niyan. So in English, ang sinasabi diyan, serious and imminent threat on the life or property of the employer. So malinaw yan sa Section 3 ng Rule 14 ng Omnibus Rules to Implement the Labor Code. Ngayon, sa Section 4 nakalagay dyan na ang preventive suspension daw should not exceed 30 days. And if there's a need to extend it, yung empleyado daw should be paid on payroll, diba? Should be included on payroll during the period of extension. And the extension should be based on the fact that the investigation is not yet completed. Doon sa question nitong ating subscriber na kung halimbawa hindi binayaran ng sahod doon sa extension ng preventive suspension, yan ba ay papasok as constructive dismissal? Ang constructive dismissal, ito ay isang dismissal in disguise, no? Ang ibig sabihin niyan na kahit hindi ka naman tinanggal, para ka na rin tinanggal dahil sa nagiging trato sa iyo. Ano ba yung mga kadalasang naging trato sa iyo, no? Merong serious insult, merong unbearable treatment, na kung saan yung iyong pagtatrabaho ay nagiging inconvenient na, naging prejudicial na, naging unbearable na, no? Naging almost impossible na para ituloy mo pa, no? Now, kung hindi ka sumasahod, that definitely is one of the reasons na masasabi mo na naging unbearable treatment na yan, no? Na very prejudicial na sa iyong kalagayan, no? Kasi malinaw sa batas natin na dapat sumahod ka sa araw na pinag-usapan ninyo ng employer mo. Dahil ang extended period of reinstatement mo ay sinasabi ng batas na dapat paid ka dyan, dapat sundin ng employer yan. At ang hindi pagsunod ay papasok sa constructive dismissal context, no?
lalo na kung ganyan may mga kaso-kaso kayo pinagdadaanan. So baka magpatong-patong yung mga facts of the case niyan at magtugma na talagang pinag-iinitan ang isang empleyado, inaharas, inaabuso, yung mga ganyan. So depende sa magiging facts ng kaso niyan. Now, ang obligasyon kasi ng ating employer to pay wages, stricto ang ating batas dyan. And yung sahod sa panahon na extended and preventive suspension ay hindi naiiba sa mandato ng batas na dapat ibigay ang sahod ng ating empleyado sa tamang panahon. Ngayon, ang tingnan mo lang na ang hindi naibigay sa iyo yung mga pasok na sa cut-off. No? Kasi may mga cut-off system yung company na ang ibig sabihin, minsan, ang sinahod mo na past 10 days, hindi pa kasali yan or past 5 days. Sa susunod mo pa na cut-off makukuha. Kasi balino naman sa batas na pwede namang magpasahod ang kumpanya basta wag lang mas madalang pa sa once a month. No? Malinaw naman sa ating labor code. So guys, kung meron kayo mga additional clarification dito sa ating video, drop me a comment. No? And let me know. And kung helpful tong video natin, then share nyo na lang sa inyong mga kakilala, sa mga managers din nyo, mga HR companies, HR department ng companies ninyo. Okay, so thank you very much for watching and I hope to see you in my next ones. God bless.